Hello everyone, good day and welcome again to my channel, The Orchid TV. So for today's video is very init yun diri sa Muas, Malungon, Sarangani Province. Dili gid mabangbang kainit oy. Una nga among style ron buntag ug hapon magsigid jud mig pang-spray aning among orchids tanawa ni guys. So sa buntag pasalamat ko kay nakoy videographer rong adlaw di mo naka-video ta naka-spray kay most of the time ako ray tawon maning kamot sa kuang kaugalingon oy. Ako ray mag-video pero at least karon natay kauban. Nay nag-video sa tuak. So this morning we're going to roam around and then let's check our orchids. Tapos habang nagdidilig tayo or nagwater gamit yung spray natin. So kaluoy sa among mga phalaenopsis nadaot gyud dili gyud makaya. And this one is my Vanda. Ayan, my Vanda JVB and then may isang line dyan ng mga Dendrobium orchids. So ayan po sila. So ginasprayhan ng ang ugat, dili jud kayo ang dahon kay most of the time pag ginaspray nyo po yung dahon may tendency po na nagarat yung dahon, no? And then mag yellowish and matanggal. So as much as possible iniiwasan natin na ma-spray natin yung dahon. Kaya yung ugat lang, yung puno lang mismo yung dinidiligan natin. Lalo na pag gabi, iwasan po natin na basain sila, lalo na yung katawan talaga hanggang sa dulo, hanggang sa crown ng ating orchids kasi po isa sa mga tendency nga is masisira. So ang aking mga orchids dito is merong nasa driftwood and meron din tayong sa mga clay pots. Ayan. So some of our orchids in the clay pots are now in bloom, just like that. We have violet there, kaso lang hindi na zoom. Hindi na makita pero na siya bulak. So to those asking why is it my orchids has a eggshells, no? Kasi according to my research, diba? Sorry na lang sa research. Ang eggshells daw is isa sa mga calcium na kung saan it help our orchids to grow. Kaso lang dapat sa sa clay pot or sa puno siya ilagay. Kung sa clay pot naman durugin siya kunti. Pero yung iba is nilagay namin sa mga cane, lalo na doon sa mga areas na wala na pong leaves, kaya po doon namin nilagay. It will serve as decoration kapag wala pang masyadong bulaklak. Kaya yan ang style namin. Kaya banat to cool kagus diag sprayer kay ugak ayo ko ng feeling na ang halos tanan ng mga bulak sa palibot sa balay is nangalarok na, nalaya nang nabili na lang gyud kung nag-stay strong isang among orchids. Some of my Dendrobium orchids are rare, kaya nga po dito namin sa nilagay under the trees kasi po hindi masyadong tama yung araw sa kanila. Unlike dito na area, dito sa aking mga JVB Vandas, mga Teret, mga Velchus, and whatsoever, hindi ko memorize. Yan. So, dyan ako nag-spray. Yan. Kasi ito dapat sila ang dapat i-priority kasi ito sila yung direct sa sun, full rain po ito sila. Kaya nga po dahil ngayon puro sun, walang rain kasi nga po summer na dito sa Philippines. That's why we need to spray our orchids regularly every morning and afternoon, but make sure in the afternoon yung medyo hapon na po. Wag masyado yung 4 PM, hindi pa po ganun. Dapat mga 6 PM yan. Pag masyadong init yung panahon, dapat mga 6 PM yan. So nakamix lang yan. May mga JVB tayo. In this area naman is ang ating mga Mukara. Some of them have their own buds already. So I'm very excited to see them in bloom again. So their flowers are lavender, yellow, tiger orange. I have a lot of orchids but I don't know their names. I forgot to put their IDs because I'm not sure with the spelling. Kaya if there are somebody who will visit my garden and keep on asking what are their IDs, I just said comment just like for example, they are all Mukaras but each of them has their own specific name. Kaya nga po bahala na sila dyan. Kasi yung importante naman is makita yung bulaklak. So to those asking if nagbebenta na ba daw ako ng aking mga orchids, the answer is not yet. Kasi nga po, they are not totally stable pa. Pinapalaki pa natin before I'm going to do the top cuts. And then, ready to sell. Kasi nga po, isa sa mga hobby ko is planting orchids because I really love orchids since then.
And then mas napadami ko lang ito sila pag lockdown kasi nga po walang trabaho, we have no work, we just need to stay at home. So since in my area is a farm, so I can do whatever whatever I want to do. So I cut some of our Madrid cacao or cacahuate, and then some of our bamboos, and then I put just like this. This idea is copy paste from YouTube and some of the vloggers na mahilig din sa orchids and doon sa mga farm, no, lalo na doon sa Kibia, sa Matalam, and then some of the other mga orchid growers. So I follow their style just like this kasi nga po hindi siya ganun ka magulo tingnan kasi nga po naka-arrange lang siya, kaso lang kailangan mo talaga na maraming orchids kasi nga po pag ganitong style marami kang pwedeng mailagay, kaya kung kunti lang, kung 10 siguro mga 5 puno na ito, pero pag nakaganito my god, isang line lang yan. Kaya ayan, dilig-dilig sa uncle nyo kasi yung orchids natin is nag-yellow na. Ayan tingnan nyo yung leaves kasi nga po sobrang init, and kahapon nakalimutan ko silang madiligan kasi nga po naligo yung uncle nyo, di ba? Naligo doon sa mailog sa mga nagpiknik muna. Kaya nakalimutan si orchids, one day pa lang din diligan, pag uwi, yun na. Nag-yellowish na. So, grabe talaga yung init dito sa Sarangani province as in. Tapos yung biyak-biyak ng ng lupa, grabe talaga as in. Parang pwede mo nang ipasok yung yung paa mo. Grabe yung sobrang laki. Kaya nga, isa sa mga worries ko sa pagtatanim ng orchids kasi nga, pag umuulan, masyadong malambot yung lupa, and then pag init naman, masyadong matigas, parang simento. And then, ang laki ng biyak ng lupa. Kaya nga, pag balik ng ulan ulit, tiklop, ang nangyayari sa mga puno ng orchids ko is natutumba, no? Nakatagilid. Kaya I have to repair again, then I have to make them straight para maganda tingnan. Mahirap kasi pag ganito ang laki ng biyak ng mga lupa, hindi mo talaga siya may straight as in. Dahil sa sobrang tagang mapagod ka. Dahil sa sobrang ng lupa, sobrang tigas. Kaya yan, habang nakatayo pa yung ating mga orchids, habang hindi pa natin na-repair, spray lang muna tayo kasi nga po, pag nakaspray, mas nakalesen tayo sa water. Unlike doon sa buhos-buhos lang, naku po, napakagasto nun sa tubig kasi inang timba kayang maubos. Unlike pag nakaganito, diba, spray lang tayo. Ayan. Tapos sabay tanggal doon sa mga dahon na mga laya na hindi na yung nabubulok na ng mga dahon, nalalaya na. Yung mga nabulok na dahon, tinatanggal ko po yan. Ayan. So make sure ko talaga that the roots are totally in green kasi that's the time for me to test to assess to check that my orchids are now ready to face the sun again. Kasi po nag-green na yung mga roots. So the way we water our orchids, make sure na green po talaga yung kanyang ugat, na wag yung parang binubuhusan lang natin. Di ba siya green kasi nga po maramdaman talaga nila yung init ng araw. Kaya nga po spray ang gamit namin kasi talagang makikita mo na pag spray mo, automatic green po yung tubig. So pwede mong ulit-ulitin hanggang sa masabi mo talaga na okay na to, handa na siyang harapin muli ang araw. So ayan po guys, kasi paubos na din yung tubig sa sprayer natin. Kaya nga po binubuhos ko na lang dito sa sa mga mukara natin kasi mga mukara is sensitive din. Kaya isa sila sa mga nag-yellowish na dahil sobrang init. Hindi pa ako naglagay ng dyan, ng mga net kasi wala pa pong budget, and so far nasanay naman din yung ating orchid sa babad sa sikat ng araw. And I don't use fertilizers po doon sa mga nagtatanong. Lang talaga, tubig and babad sa init, o yung tinatawag natin. Minsan gumagamit ako yung yung hugas bigas. Yan, gumagamit po ako niyan.
Kaya nga po, for today's video, maraming salamat po sa panunood and see you next time. Please don't forget to like and subscribe.